Kung binibenta po ito ng artist natin, magkano naman po? Ang price niya ay nasa 10,000 ito. 10,000 pesos. Ayan guys, dito ako ngayon sa SM City Puaro Princesa at makikita natin ang iba't ibang mga painting dito. So ngayon ay lilibutin natin. Gusto ko makita yung gaganda ng mga painting. Grabe, ayan o. Dami. Sige po. Ayan. Ganda. Pero alam niyo ba, merong isang kaagaw ng aking atensyon. At yun ang ating titignan ngayon. Ha? Ito. Ito ba tawag dito, kuya? Conceptual art. Ano ba? Conceptual art. Yes. Okay? Gawa ni John Lex Amo. Okay, sino po yung gumawa nito? Si Kuya Lex Baduds. Okay, so kuya, ano po pangalan niyo? Jonathan Benitez. Okay, so pwede niyo po bang makwento sa amin or ma-share kung ano po yung patungkol dito sa art na ito? Ang tawag dito ay mixed media. Pero under siya ng tinatawag na, kung familiar ka, conceptual art. Okay. Conceptual art, isang klase ng bago na artwork. Kung saan hindi siya based sa traditional norms. Kasi ang painting, di ba, two-dimensional. Length saka width, tapos pintura lang. Tapos nagkaroon siya ng volume kasi gagamitin mo ng shadow, ng perspective. Kaya yung flat surface, nagiging three-dimensional siya pag ginamitan mo ng technique ng artist. Puro flat lang yun, di ba? Ito, mixed media assemblage siya. Ito yung under yan ng bagong style ng art kasi sa art may mga changes din. Okay. So traditional yung two-dimensional, ito assemblage. Ang proper term dito ay conceptual art. Sabihin ng conceptual art, nagpakita ka ng isang bagay, may binibigay na klase ng concept using different medium. Under ng conceptual art yung tinatawag na trompe-l'oeil. Ang trompe-l'oeil method is Italian term for deceive the eye. Ibig sabihin, kung makikita mo sa mata mo, hindi yun ang totoo. Gagawa siya ng art form na gagawa siya ng libawa subject banana Q. Ang unang tingin mo, akala mo banana Q, no? Pero hindi. Gawa siya sa ibang medium. Like ano ba? Gaya nito, gawa ito sa clay, air dry clay, tapos glue gun. Tapos ito siyempre yung duct tape, tsaka yung nail polish. So yung karakter ng material na ginamit niya, ginaya niya yung actual na itsura ng banana Q. So ito yung concept ang pangalan ng artist ay si John Lex Among. Yes, sa mga bagong artist natin na taga Palawan. Opo, gusto ko lang po malaman kung ano po yung naging inspirasyon niya. Saan po ba niya nakuha yung idea? Ganun kasi ang artist nag-observe sa pang-araw-araw na ginagawa. Ito kasi daily life ng Pinoy, di ba, meron natin banana Q. So doon siya nakuha ng subject sa pang-araw-araw na ginagawa na sa sa buhay-buhay. So daily life ito na ginawang art. So kung binibenta po ito ng artist natin, magkano naman po? Ang price niya ay nasa 10,000 ito. 10,000 pesos. Oo. So ano yan, paano protektahan? Kailangan lagyan ng frame, no? Under glass pa siguro. Pag glass. May yung plexiglass na po ganyan. Kaya meron ako napansin pang isa. Itong part na to, can you also share about this one? Ito. O gawa yan sa bukbok. Bukbok, no? Oo. So, yung isang klase ng anay na dry. Oo. So ganun ka-interesting yung art kasi hindi necessarily nagagamit ka ng material na conventional. Ibig sabihin, hindi lang ito pintura to, di ba? Oo. At saka canvas. Oo. Ganun kasi minsan yung artist nag-observe sa paligid. Kung ano yung nakikita niyang gamit na yung pulo lang ang pang-araw-araw, pwede niyang gamitin sa art yun. So ito isang sample, yung utilization ng non-conventional material sa artwork. Ito ay gawa sa bukbok. Kung magkano po ito binibenta? 5,000 pesos. Ay, pesos sa likod ko. So, gaya ng binanggit ko kanina, yung artist nito ay mga newbie. Oo, mga bago, mga up and coming kumbaga. Sila yung, kasi marami na artist ng Palawan ngayon, ha? Isa ako sa senior, kami yung unang batch. So now we have 3 generations na ng mga Palawenyo artists. Tatlong generation na. Ito sila mga kasama ng batch sa mga third generation. Ganda. Yan, ganun ka-interesting yung mga natin ngayon, yung mga Palawan art na contemporary, kumbaga. Sige po. Would you like to invite our
Kasimanwang, Palawenyo to visit ang lugar na ito para makita yung mga iba't ibang galing na mga artist natin dito sa Palawan? Okay, inibita ko lahat ng mga mahilig sa art na kababayan natin taga Palawan na ang show na ito ay sama-samang manlilika. So, convergence ng mga Palawan artists mula north at south. So, kung napansin mo, may show kami sa Baragatan. Kami din yung grupo eh. So, ni-invite kami ng SM. So, nag-transfer kami dito. Dadala yun yung mga work ng mga Palawenyo na actually buong Palawan na nandito na show. So, it will run until July 14. Okay. So, nandyan yung name ng mga artist na kasamahan natin. So, yan yung title ng show, Sama-samang Manlilika. Kasi convergence siya ng mga Manlilika na Palawenyong artist.